eto, puro tayo mga kontrabida na ibang tao. Paano naman kung tayo naman yung kontrabida? Paano nyo nahahandle yung kung kayo pala yung kontrabida sa buhay ng iba? Well, kasi parang sabi nga ni Vince, no, minsan feeling niya, mami niya kontrabida sa buhay niya. Siguro baka minsan yung mga anak ko, pag pinapagalitan ko sila, pinagsasabihan ko sila, baka may mga times na ang tingin nila sa akin, parang yung role ni mami to, parang ako yung kontrabida sa kanila. But sa akin kasi, hindi ako nagkukulang dun sa, bakit, isipin nyo ha, ang reklamo ng mga bata, si mami, parang silang paulit-ulit. Ba't paulit-ulit ang nanay? Ngayon ko lang naintindihan to ngayong magulang na ako. Kasi nakikita namin na hindi kayo nakikinig, na inuulit nyo pa rin yung the same na kinaayawan namin sa inyo. Halimbawa, tumayo ka na dyan, di ba? Anong oras na? Maliliit ka sa school. Ganyan. At bumalik na naman, tumayo ka dyan. Kasi nga nakahiga ka pa kaya paulit-ulit, di ba? Ano ka naman? Mag-toothbrush ka bago, di ba? Yung simpleng ano lang. Ikaw talaga nakakita ko yung mag-toothbrush. Sa'yo talaga nakatingin. Diba? Or linisin mo naman yung ano dyan, di ba? Yung sink after mong gamitin. Kasi ayokong halimbawa, nasa ibang bahay ka, di ba? Or hindi kami yung kasama mo, sasabihin, ano pa yan? Di tinuruan ng magulang. Di ba? Kasi reflection namin kayo Di ba? Kung ano man yung gagawin ninyo na hindi maganda, ang refleksyon nasa magulang, di ba? Hindi tinuruan, ganyan. Kaya kami paulit-ulit because we see, hindi mo sinunod, hindi ka nakinig doon sa sinabi namin. And I think, sometimes, ganun ang tingin ng mga anak ko sa akin, di ba? Pero sa akin kasi, kung yun ang magiging daan para eventually maging mabuting tao sila, di ba? At pag naging magulang sila, matatandaan nila, parang I sound like my mother, parang ganyan. Ganito rin ako sa anak ko. Kasi nga, doon mo maiintindihan, kaya namin sinasabi yun, kaya namin ginagawa yun. Dahil talaga ang pinagmumula nun, sabi nga ni Vince, love, di ba? Yes. Love for your son, for your daughter, sa lahat ng mga anak mo. And one day, pag wala ka ng magulang, mamimiss mo yun, di ba? Yung magigising ka na, wala yung maingay, ganyan. Wala yung paulit-ulit nagte-text. Kaya nga, if you have the chance, di ba, sa iba na napunta, pero yung pagiging kontrabida sa sa ngayon, nakikita nyo kontrabida yung magulang, di ba? Pero eventually, yung kontrabida na yun, mamimiss mo yun. Kaya habang you have the chance, at nandyan lang, buhay na buhay pa, kahit di kayo magkasama sa bahay, if you have the chance, puntahan mo, di ba? Agree ako dyan na puntahan mo. Pag nawala, mamimiss mo. Kasi ngayon, wala si mama ng mag-1 month na Tapos parang walang maingay sa bahay. Parang tahimik ng bahay diba? Pa. Parang may ginawa ka di mo inugasan yung plato. Parang, okay lang Wala nagreklamo. Yung bibigyan ka na lang sa langit. Asan na yung diba? Magnanag? Kung sa una, ingay ni mami. Pero eventually, you will realize, music to my ears, di ba? Yeah. Yung paalala ng mami ko. Kasi ang sakit, ako wala na akong father, 4 years na he passed away. Pero kasi ang nanay ko yung mas maganon din mas masalita. Ganun naman yata talaga ang nanay. Ibigay nyo na sa amin yun, ng mga nanay. Ganun lang yung way namin to cope. At saka, syempre, ang nanay multitasker yan di ba? Ang daming iniisip, imagine, para magsalita ng ganun. O minsan masakit para sa inyo. Pero, believe me, walang matinong magulang na gugustuhin na mapahamak yung anak niya. It's always for your sake. Yun lang. Siguro kontrabida ako sa mga anak ko and so what? Dahil alam ko naman eventually, hahanap-hanapin din nila yon. Yes. Tama naman. Sorry naman. Sorry po. Si mama. Tawagan mo yung mami mo ngayon. Mama, I'm sorry. Yung mami ko din kahapon randomly. Like, okay yung araw ko, randomly, nasa Qatar po kasi yung parents ko, randomly tumawag. As in, okay kami, okay yung mga nag-usapan sa group chat, ganyan. Biglang tumawag, nagawa mo na ba itong Siyempre, hindi ko pa nagawa. Tapos galit. Tapos parang ako, sa isip-isip ko, anong nangyari? Parang nanonood lang ako ng movie, tapos parang biglang may tumawag, tapos galit, tapos ganito na yung nangyayari, ganito na yung nararamdaman ko, parang out of the blue. Pero ngayon, I'm hearing your words po. Ganun din ako syempre sa nanay ko dati, di ba? Ako rin, meron din yung mom ko recently parang, message kami ng mom ko, tapos isang beses parang hindi ko na-replyan yung tanong niya ng a day. Sabi niya sa akin the next day, O sige, diyan ka na lang. Grabe, para ka namang walang magulang. Nagdrama siya ng ganon.
sabi ko, nakapag-reply agad ako. Sabi ko, oo mo naman, man. Dito na ako. O sige, sinagot ko na lahat ng mga ano niya. Pero at that time, pero syempre parang sabi ko, wow, okay naman ito. Pero it was just a place na alam ko na miss niya lang ako. Yes. Yes. Yung akala mo sa point of view nyo, OA naman, yun lang, ang laki na nung reaction. Pero it's more of nagpapapansin kasi yung magulang ninyo. Ganon, it's more of nagpapapansin. Ako nga, ganito na ako, pero yung nanay ko ganyan din. May GC rin kami, tapos halimbawa, may mahaba sa sinabi, ang sagot ko lang halimbawa, okay. Naku, biglang nagtampo na pala. Sabi niya, ang haba-haba na sinabi ko, okay lang yung sinabi ko. Kasi hindi lang niya naintindihan na I'm in the middle of something, di ba? Halimbawa, nag-sneak ka lang, nagtitiping ka, sinilip mo na sandali. Siyempre, magta-type ka pa na mahaba, di ba? So, ang kailangan lang naman talaga is iparamdam natin sa kanila, di ba? Hanggat nandyan sila, hanggat buhay sila. Ang mama ko, ang pinaka-bonding namin, actually, we watch a movie, ganyan. So, pupunta kami sa derma together. Mga ganon, kailangan dinidate. Ang mga anak ko ngayon, may date ako sa kanila individually. I have 4 kids, pero iba yung date ko sa panganay ko, iba yung date ko sa pangalawa, sa pangatlo. Iba rin yung date namin na the whole family. Why? Because yung bata, nafe-feel niya na, I'm special kasi ako lang yung kasama ni mami at saka ni daddy, o ako lang yung, solo ko yung attention, ganyan. So, importante rin yung ganon, na merong naglalaan kayo ng date talaga sa parents ninyo. Grabe, nakaka-inspire naman yan. Pero syempre gusto namin i-congratulate sa mataas na rating ng Cruz versus Cruz. Thank you. Congrats. Grabe. Hanggang anong level pa ang puksaan nila? Hazel at Felma, yun yung tanong Yan. namin. Biglaan ka, boy, ah. Ang ganda na segue mo. Hanggang anong level pa ang puksaan ni Hazel at Felma? Ayun! Yun yung Ang galing. Balik tayo sa mga kontrabida Sige. on screen. Oo nga. Si Hazel kasi doon, sa mga, tawan-tawa si Thea, sa mga hindi nakakaalam, sa mga ngayon pa lang manonood ng Cruz versus, ako si Hazel Cruz doon. At si Felma Cruz ay si Vina Morales, si Miss Vina Morales. Yes. So, Cruz versus Cruz kasi nga, ayan, at may unang pamilya, merong talagang pinakasalan. Alam mo, hindi ko na masabi kung anong level kasi yung huling ginawa namin ay isa na namang dapat nilang abangan kasi ibang level na naman ang puksaan at bardagulan yun. Kaya kailangan nilang abangan po talaga. 3:20 po yan ng hapon sa GMA, syempre. Kaya sana if they can watch also, alam ko, naiintindihan ko ibang may mga trabaho, di ba, sa online sila nanood. Pero kung meron naman kayong time sa free TV, yun sana panoorin nyo rin para talagang real time, di ba? Yung kanilang panonood ng Cruz versus Cruz. At sa lahat ng shows, kung may TV kayo guys, try to watch on TV. Yes, Yes, please. Please. Opo. Please. Kasi po, Magmamakaawa papataas na kami rating sa po inyo. namin yun. Please. Kailangan po namin to. Opo. Kailangan po namin kumain. Doon po nagbabase yung rating namin sa TV. Sa TV. Kaya, please! Yes! Pero yun na Siyempre, nga. Maka, di ba? Lahat ng shows, of course, Sangre and all, di ba? Lahat. Yes. At siyempre, yung Dancing Stars on the Floor. At All Out Sundays po. Yes. Eto na nga. Thank you so much, Miss Gladys. Thank you, Miss Grabe. Gladys. For You know what? kontrabida talk, I can motherhood do talk. this all day with you guys. Nag-enjoy talaga ako. And maraming salamat. Kasi sabi ko nga, di ba, kaya umuo kagad ako kasi nanonood talaga ako dito sa inyo. And congratulations, more power. Sana tumagal pa, di ba, ang Triggered. Mas marami pa kayong matrigger ng mga artista dito.